Encartacion, Jesus Rolando Antonio Sr., Remio Jr., Lilia Arnel Lucino Sr. at Jr., Aurita Zoila Espiritu, Jimmy, Aida, Michael, Juanito, Felix, Belen, Divina, Magdalena, Fermin at iba pang mga kaluluwa sa purgatorio. Para sa kapayapaan ng ating mga kapatid na yumao na sina Atanasio, Iluminada Amado, Zenaida, Jaime, Eleanor Josefina, Milo Aguida, Mercy, Corazon Romeo, Mark Lawrence, Leonor Alejandro, Marta Eugenio, Moises Elena, Manuel Anisheta, Esperanza, Maria Cecilia, Francis Maria, Inozaria, Roman Gloria, Abe Amelia, Jana Velca, Ernesto Emmanuel, Emil Milagros, Normelito Sr. at Jr., Zita Norcy, Ruchel Emiliana, Ricardo Mamerta, Herbert Asuncion, Raquel, Roque Sr., Estrella Stephen, Anita, Rosalina, Eduardo Jr., Soledad, Alexander, Zosimo, Perla, Felicidad, Juan Gloria, Lily, Margarita, Aurora, Juno, Alejandro Jr., Lilia, Fernando, Ding Emerson, Ernesto, at iba pang mga kaluluwa sa purgatorio.
Magsitayo po ang lahat bilang panimula sa ating banal na pagdiriwang, makiisa tayo sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumanyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga rin po. Dumating na po tayo sa ikasyam at huling araw ng ating Misa de Gallo. Samahan natin ngayon si Zacarias sa pagbati niya sa pagdating ng Panginoon. Ang Panginoon ang araw ng tagsibol na maghahatid ng liwanag sa sangkatauhang nasakluban ng kasamaan at kamatayan. Kaysa ng mga patriarka, propeta, hari, mga dukha at makasalanan, at ng buong sangkatauhan na naghahanap ng tanda ng kaligtasan. At ngayon ay nababanaagan na natin ang mga unang sikat ng bukang liwayway
tunay na ganap ang ating pagdiriwang sapagkat paririto na ang kaligtasan natin. Mga kapatid, upang tayo'y maging marapat sa ating gagawing banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubak na nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahalabereng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ko'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Sama-sama tayo ngayon magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos samang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo. Bugtong na ng Panginoon.
Ikaw na nang alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dumating ka nawa at huwag nang magluwat sa mga pagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat. Makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinangako ng Panginoon kay Haring David ang pagpapatatag ng kaharian niya at maging ang ipapalit ng Panginoon sa kanya. Magahari ang kapayapaan dahil sa paglipol ng Panginoon sa mga kaaway. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon at wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan
at ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo po na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Iyong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sabi mo poon, ikaw ay may tinatipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isasalahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan. Sintatag ng langit yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sinag ng bukang liwayway at araw ng kaligtasan,
halina't kamit ang lawan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel sapagkat nilingat niya at tinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihan tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta nung una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham. Na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at patubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Dumating na nga po tayo sa huling paggising ng madaling araw. Salamat sa Diyos. Mukhang kung marami nakabuo sa inyo ng 9 na madaling araw. Sino sa inyo nakabuo ng 9 na araw na natutulog? Hindi, joke lang. Marami ang nakadalo. Nakakompleto. Alam nyo, ewan ko kung may karanasan kayo na hindi malilimutan sa Pasko. Gusto ko ibahagi sa inyo. Alam nyo, maraming taon na nakakaraan. Yung sa unang first assignment ko po bilang parish priest, doon sa dulo ng Bulacan, papuntang boundary ng Nueva Ecija at saka Bulacan, yung Salakot, San Miguel, Bulacan, isang barrio parish. Doon tigaroon po si Father FJ nagkataon. Doon na tigaroon sa parokyang yon. Anyway, buhay pa po yung nanay at tatay ko. Kasi katulad ng
marami sa atin, lalo na yung mami ko po gusto pag yung Pasko magkakasama sa mga reunions. So, matapos ang 10 araw na simbang gabi at misa de Gallo, mula doon nga sa parokya sa San Miguel, sa Salakot, umuwi ako ng Balagtas. Taga-Rupo kami sa Balagtas sa Bulacan. Malayo-layo din yun. Bagamat Bulacan din, pagkatapos ng binyag ng tanghali ng Pasko, dumiretso na ako, humabol ako sa reunion doon sa father side ko. Doon din sa bahay na matanda sa Balagtas. At nung hapon ay sa party naman ng nanay ko, sama-sama doon sa bahay namin. Maaga pa, siguro mga alas 8 ng umaga, 8:30 ng gabi. Tapos na nga at uuwi na ulit ako sa Salakot. Talagang sinikap ko kahit sa antok, sa puyat, sa pagod, yun nga para pagbigyan ang nanay ko. Nagdadrive ako, nagmamaneho ko sa highway ng Pulilan. Ewan ko, familiar kayo. Pulilan, Baliwag, papuntang San Miguel. Sabana pa noon yung walang kahit anong madilim. Bumabiyahe ko dahil nga gusto kong makauwi na. Pagdating ng highway ng Baliwag, 80, 80 ang takbo ko. Nakatulog, naiglip po ako habang nagmamaneho. Iglip lang, katas nagising ako, naalala ko nagmamaneho ko. Sabi ko sa sarili ko, naku, kung hindi sa ospital, sa sementeryo, tuloy ko dito. Kaya naisip ko, ihinto na lang ako sa dadaanan ko simbahang kumbento. At yun nga, yung krus na daan sa San Rafael. Sabi ko, kakatok ako kay Father Wald. Sumakibalang buhay na rin. Katok ako ng katok, walang sumasagot. Doon sa highway na yon. Kaya ginawa ko, sa sasakyan, natulog ako ng sandali. Nung hating gabi, nagising ako. Sabi ko, hindi naman ko dinasal, pero sabi ko sa sarili ko, kung dito ako naka-assign, itong oras na ito, namamahinga na ako, natutulog na ako. So may mga 45 minutes ulit ako nagbiyahe. Wala pa 1 taon doon ako na-assign. Doon sa parokyang iyon, malakas naman ka ako doon. Sagot ng Panginoon. Hindi naman ka ako nire-request, pero doon ako nalipat. Ba't ko po kinikwento? Una, hindi dapat pag Pasko, dapat manahimik na lang. Dapat ay, yan na nga, huwag ipilit, lalo na kung pagod, puyat. Pangalawa, kung paano na para sa akin po, binigyan ako ng bagong buhay, panibagong buhay. Kaya mas makahulugan ang bawat pagdiriwang ng Pasko para sa akin. Sapagkat bagong silang ako na binigyan ng pagkakataon ng Diyos. Siguro po may kanya-kanya kayong kwento sa sarili niyong karanasan. Sa buhay niyo, hindi lamang mismo sa araw ng Pasko, kundi sa panahon ng Pasko. Yung mga panahon ng katuwaan, ng kagalakan, sa pagsasama-sama, ng mahal sa buhay, ng pamilya. Maring ngayon hindi na natin kasama, hindi na natin kapiling. Maring mga karanasan ng kalungkutan, dulot na rin ng yun na nga na dapat nagkakatuwaan, nagkakasayahan, magkakasama, pero naranasan natin na mag-isa o mangulila. Subalit sa lahat ng ito, sa karanasan natin, nangingibabaw pa rin na kung paanong ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. At ito'y dahil na rin ginawa ng Diyos ang lahat para sa atin.
na hindi kayang isipin ng tao. At ito ay ipadala ang kanyang anak, Diyos na totoo, na naging taong totoo. Nakipamuhay sa atin, nakisalamuha, naranasan ang lahat ng ating patuloy na nararanasan. At sa hulihan, ang Diyos na ito na naging taong totoo, na hindi kayang isipin natin, inialay, ibinuwis ang buhay sa kamatayan para sa ating kaligtasan. Mga kapatid, mga minamahal na kapatid, ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang patuloy na harapin ang hamon ng ating Panginoon sa buhay natin. Kung paano na una, ang salita ng Diyos ay isang mabuting balita na nagbabago ng buhay. Kung paano ang ebanghelyo, ang mabuting balita, hindi lamang, sabi nga, hindi lamang nananatiling salita. Ito ay makapangyarihan ng Diyos na nagdudulot ng pagbabago. Ito yung liwanag na sumapit sa mundo sa pagdating ng Panginoong Hesus. Mga kapatid, ang pagsilang ng Panginoon ay mismong pangangaral. Pangangaral ng ano? Pangangaral ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Pangangaral ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Pangangaral ng katotohanan sa gitna ng pagkaligaw. Kaya nga sa lahat ng ito na maaaring nararanasan natin sa iba't ibang tagpo o senaryo ng ating buhay, kung nakararanas man tayo ng kadiliman, ng kaguluhan, ng pagkaligaw, ang salita ng Diyos na binigyang buhay sa pagsilang ng ating Panginoon ang nagbibigay sa atin ng lakas. Ikalawa, ang buhay na matapat at marangal ay bunga ng tunay na pananampalataya. Ito po ang sa 9 na araw o madaling araw ay binigyang diin natin na pagsikapan natin na maging matapat at maging marangal ang ating buhay. At dito, nasa salamin kung tunay nga na isinasabuhay natin ang pananampalataya. Ang pagiging Kristiyano hindi nasusukat sa dami ng dasal, hindi sa dami ng activities, gawain natin sa loob ng simbahan, at kung ano-ano pa, kundi sa kagandahan, sabi nga, ng buhay. Ang buhay na matapat, matapat sa Diyos, matapat sa pamilya, matapat sa trabaho, matapat sa tungkulin, buhay na marangal, hindi nandadaya, hindi nagsasamantala, hindi lumalakad sa kasinungalingan, bagkus pumipili ng tama kahit na ito'y mahirap. Mga kapatid, ito ang hamon sa bawat isa sa atin, maging tapat, maging totoo. Hindi lamang kapag may nakakakita sa atin, ang katapatan na susukat sa paggawa ng tama, wasto, at pamumuhay ng marangal, may nakatingin man o wala, hindi man tayo nakikita ng iba. Sabi nga, may Diyos na nasa taas na lagi tayong nakikita. Isang buhay na wasto at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ito ang hamon sa atin. At yung ikatlo, lahat tayo ay tinatawag na maging mapangaral. Nagpapahayag, hindi lamang pari, hindi lamang reliyoso, hindi lamang yung mga naglilingkod sa simbahan, lahat tayo
Ang bawat isa sa atin ay tinatawag na maging tagapagdala ng mabuting balita. At paano natin ipangangaral ang ebanghelyo? Hindi sa salita, kung hindi sa gawa. Sabi nga ng santo ni San Francisco ng Assisi, minsan sinabi niya doon sa kanyang mga alagad, preach, if necessary, use words. Sabi niya, mangaral kayo, pero kung kinakailangan, gumamit kayo ng salita. Ibig sabihin, sa madaling salita, yung pangangaral na nakikita at nasa salamin sa buhay. Kapag tayo nagiging tapat sa ating trabaho, kapag ang ating tahan ay puno ng paggalang at pag-unawa, kapag pinipili nating magpatawad, kapag nagiging instrumento tayo ng kabutihan, tayong lahat nagiging buhay na ebanghelyo o mabuting balita para sa iba. Ang buhay nating marangal ang nagiging mensahe ng Diyos sa mundo. Sana nga maging tinig natin ang ating pamumuhay at pagkilos sa ating pagpapakilala ng salita ng Diyos. Isang magandang kung paano na binibigay sa ating halimbawa sa araw pong ito, sa huling araw na ito, ang buhay ng isang lingkod ng Diyos, isang banal na lingkod ng simbahan, sa katauhan po ni Obispo Alfredo Florentin Versosa. Alam niyo, sa kanyang buong buhay paglilingkod, ibinigay niya ang kanyang sarili upang maging buhay na saksi at tagapagpahayag ng mabuting balita ng Diyos. At masasalamin sa kanyang buhay kung paano niya isinabuhay ang tawag ni Jesus. Kilala po siya bilang the great builder, dakilang tagapagtayo, na kung saan ginamit niya yung kanyang sariling kakayanan, kayamanan upang magpatayo ng simbahan, seminaryo, ng kumbento sa kabila ng epekto noon ng ikalawang pandaigdig niya na giyera, yung Second World War. Hindi sarili ang inuna niya, kundi ang bayang ipinagkatiwala sa kanya. Hindi madali ang hamon sa kanya. Ganon din, hindi rin madali ang hamon para sa atin na gawin natin ang tama, ang matuwid, at gawin natin tunay na maging pagpapahayag ang ating buhay ng salita ng Diyos. Pero magagawa natin at makakaya natin sa tulong at awa ng Diyos. Mga kapatid, sa pagtatapos ng ating paghahanda ngayon sa ating ikasyam na araw ng Misa de Gallo, tanggapin natin ang hamon. Huwag lamang tayong maging tagapakinig ng Ebanghelyo. Maging tagapamuhay tayo nito. Kung paano, huwag lang tayo na umupo, sabi nga, tumayo tayo, kumilos tayo, mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Sapagkat ang Pasko, hindi lamang alaala ng pagdating ni Kristo noon, kundi patuloy na pagdating ni Kristo sa buhay ng bawat isa. Mga kapatid, ang Pasko, ang pagsilang ng Panginoon, ay isang bagong buhay tulad ng naranasan ko po. Pero ito naman ang totoo. Ang bawat Pasko ay simula ng bagong buhay para sa bawat isa sa atin, sapagkat binibigyan tayo ng panibagong buhay, ng pagtitiwala, ng pag-asa, at ng pagmamahal. Amen.
Tulad ni Zacarias sa awitan din natin ng papuri ang Diyos dahil sa kanyang katapatan at dumulog tayo ngayon sa Panginoon ng liwanag ang ating mga pangangailangan. Sa bawat katanungan natin tutugon, halina Panginoon at kami pagpalain. Halina, Panginoon, at kami pagpalain. Ang mga pari ay patuloy nawang sumunod sa udyok ng banal na Espiritu, lalo na sa panghikayat sa sambayanan na sama-samang manalangin at gumawa upang mailuklok ang namumuno na matapat at marangal. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina Panginoon at kami pagpalain. Ang mga relihiyoso at relihiyosa ay patuloy nawang mamuhay ayon sa kanilang pangako ng karukaan, kalinisan at pagsunod. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina Panginoon at kami pagpalain. Ang ating sama-samang pagbubuklod bilang sambayanan ng Diyos ang maging tanda ng ating masayang pagsalubong sa Panginoong Yesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina Panginoon at kami pagpalain. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa ay makapasok nawa sa liwanag na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina Panginoon at kami pagpalain. Panginoong Yesus, tulungan mo kaming maging malakas at matyaga sa gitna ng mga kahirapan. Huwag nawa kaming mawala ng pag-asa na matutupad ang iyong mga pangako. Ikaw na namamagitan sa Ama, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Habang kami ay naghihintay sa iyong pagdating. Pupuningin ang bayan mong nagturusa, bastan mo nangungulina sa iyong pagsinta. Kami ay alipin sa aming pagkaalipin ng aming mamastan, iyong kalwalhatian. Naririto ng handog, sa'yo'y tumutulog, kahit ang aming lupain, nawa ay tanggapin. Ang alak at tinapay, basbasan, pamanalig, habang kami
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang mga alay namin ay iyong tanggapin upang ang paghahain sa pagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Pagindapati nawa nito ang aming pinanabikan, ang pagdating ng iyong anak ng may dalisay na kalooban, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilan niya ay pinanabikan ng mahal na birheng Kanya inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kadakilaan mo. Hosana, 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 sa kaitaasan. Pinagpala ang napalilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa kaitaasan. Hosana, 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 sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukaltan ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leo naming Papa at ni Dennis naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin siyang kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na wala wakas. Kaysa na malabireng Maria ni ng Diyos, kaysa ng kanyang kabiyak ng puso sa San Jose, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal, si San Isidro na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga kapatid, ngayon ay sama-sama tayo na buong pagmamahal, pagtitiwala at pag-asa tumawag sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hindi rin namin kami adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilihis sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yung sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo lahat. At sumayo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa. ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang ating tagapagligtas. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
munting sanggol, kalong-kalong ng iyong munting sanggol, may ningning ang iyong mga mata, batid mo bang laylaming naghihintay sa'yo, nananabing nag-aaman ng pagsilang mo. Mga pastol sa sabsaban ay nagtutulong hari. Mula silangan ay mag-aalay, alay ginto, kamanyahan at pira. Para sa'yo, Jesus, hari ng sanlibutan. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit, luwalhati sa Diyos, sa kaligtasan, at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. Mga pastol sa sabsaban ay nagtutulong hari. Mula silangan ay mag-aalay, alay ginto, kamanyahan at pira. Para sa'yo, Jesus, hari ng sanlibutan. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit, luwalhati sa Diyos, sa kaligtasan, at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit, luwalhati sa Diyos, sa kaligtasan, at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Ang Panginoon ay darating, liwanag niya ay magniningning, kasama ng mga anghel at kerubin. Dala ng Diyos sa dukha at salat,
pag-asang sa hirap magwawakas. Ang bukid natin at lupain uunlad, magbubunga't aanihin. Ang pangako ng Diyos, darating ang manunubos, ang pag-ingap niya sa kanyang bayan, kahayag, mapapagtay, kahantong at magtatagpo. Ang mundong nawalay sa puso, sa pagturusa, tayo'y tubusin. Ang sangkatauhan ay Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesukristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ng iyong piging na banal, amin nawang pakinabangan ang walang kupas na bigay na walang maloy na pagsilang ng anak mong aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago po yung pagbabasbas at paghahayo, nais ko pong ipaalala sa lahat na sa pagsalubong mamaya sa pagdiriwangan ng Kapaskuhan, ang mga misa po sa alas 5 ng hapon doon sa chapel ng San Martin, sa Parish Pastoral Council ng San Martin Chapel, alas 6 sa Parish Pastoral Council ng Menlo, at dito po sa ating simbahan sa ganap na alas 6 ng gabi, alas 7 meron pong panuluyan ng Komisyon ng mga Kabataan, at alas 9 po, bali ang pagsalubong sa Kapaskuhan. Sa araw po ng bukas, sa araw ng Pasko, December 25, ang mga oras po ng banal na misa dito sa ating simbahan, alas 7 ng umaga, alas 9 ng umaga, at alas 5 ng hapon. Sa inyo po lahat na nakiisa sa pagdiriwang natin ngayon sa hindi lang ikasyam, kundi sa buong siyam na araw, maraming salamat po sa inyo at naway ang mga panalangin, lalo na mga biyaya at pagpapala na minimiti ay makamit ninyo. Sa araw po ito, sa pangunguna ng Ministry of Lectors, Commentators,
ang San Isidro Labrador Ministry on Liturgical Music, tapos yung Sub-Parish Pastoral ng Santo Rosario. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. O, sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo ngayon at tingin ang pagbabasbas na nagmumula sa Diyos. Ang makapangyarihan Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayo nagagalak sa pagdating na nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating na may kadakilang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa lubungin ng may pagkakaisa ang pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Kalabing-anim ng Disyembre. Kalabing-anim ng Disyembre. Simbang gabi, simbang gabi, ay simula ng Pasko. Simbang gabi, simula ng Pasko, sa puso ng lahing Pilipino. Siyam na gabi, aming gumigising, sa tugtog ng kampanang walang tigil. Ding-dong, maaga kami kinabukasan, lalakad kami langkay-langkay, mabati ng ninong at ninang ng maligayang Pasko ko at ahalik ng kamay. Simbang gabi, simula ng Pasko, sa puso ng lahing Pilipino. Siyam na gabi, kami gumigising, sa tugtog ng kampalang walang tigil. Ding-dong, ding-dong, maaga kami kinabukasan, lalakad kami langkay-langkay, mabati ng ninong at ninang ng maligayang Pasko po at ahalik ng kamay. Lahat kami masaya-masaya, lumabagsak, hindi namin kalimutin ang masarap na putos suman matutulog kami ng maibig. Sa mga nahinang tatlong haring darating sa Pilipinas ay Pasko pa rin. Maaga kami kinabukasan, lalakad kami langkay-langkay, mabati ang ninong at ninang ng maligayang Pasko po at ahalik ng kamay. Ding-dong, 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 ding-dong. Pasko na! Pasko na! May karoon na nagpigil.